Sa isang malawak at marangyang bahay na animoy mansyon sa laki, lumaki si Oliver, isang binatang nag-iisang anak ng mayayamang magulang. Nasa industriyang konstruksyon ang negosyo ng kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay isang tanyag na negosyante sa mundo ng fashion. Parehong matagumpay ang kanilang mga kumpanya. Ang isa ay nagtatayo ng mga gusali, habang ang isa naman ay bumubuo ng mga damit para sa mayayaman. Para sa maraming tao, tila perpekto ang buhay ni Oliver. Ngunit ang katotohanan ay malayo rito. Bagaman napapalibutan siya ng yaman at karangyaan, may malaking kakulangan sa kanyang buhay, ang pagkalinga ng kanyang mga magulang. Isang araw, habang nakaupo si Oliver sa tabi ng malawak na bintana ng kanilang sala, tinititigan niya ang asul na kalangitan. Nakatulala siya sa mga batang naglalaro sa labas ng kanilang gate. Napansin niya kung paano nilalaro ng isang ama ang kanyang anak, hinahagi sa hangin at masayang sumasalo. Natulala siya na para bang may puwang sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng anumang material na bagay. Tila ba may iniwang malalim na bakas sa kanyang puso ang tanawin. Mang Greg, bakit kaya hindi ako sinasamahan ni Papa tulad ng ginagawa ng ibang tatay sa mga anak nila? Tanong ni Oliver sa isa sa mga katulong habang nakayuko at naglalaro ng kanyang mga daliri. Napatingin si Mang Greg kay Oliver at sandaling nag-isip ng sasabihin. Busy kasi parati ang mga magulang mo, Oliver. Alam mo naman, kailangan nila magtrabaho ng mabuti para sa kinabukasan mo. Hindi ko naman kailangan ng pera o mga gamit. Gusto ko lang silang makasama. Mihinang sagot ng bata, halos pabulong, habang patuloy ang kanyang titig sa labas. Napailing si Mang Greg, walang ibang magawa kundi yakapin ang katotohanan. Pasensya ka na, iho. Hindi mo kasi maiintindihan ngayon, pero darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit. Hindi umimik si Oliver, ngunit ramdam sa kanyang mga mata ang bigat ng kanyang nararamdaman. Lagi may dahilan ng mga katulong, lagi may paliwanag na hindi niya lubos na uunawaan. At sa tuwing magtatanong siya, iyon din ang mga sagot ng kanyang matatanggap. Paglipas ng mga taon, nasanay na si Oliver sa kanyang kalagayan. Naging bahagi din ng kanyang buhay ang malamig na katahimikan ng mansyon. Maraming beses niyang naririnig ang lagas-las ng tubig mula sa fountain sa labas o ang kaluskos ng mga halaman sa malakas na hangin. Pero bihira niya marinig ang tawanan o masayang pag-uusap sa loob ng kanilang tahanan. Isang gabi, matapos ang hapunan, tinawag niya si Yaya Linda, ang kanilang matagal ng kasambahay na tila ba nanay na rin niya. Yaya, bakit parating na lang ganito ang buhay natin? Hindi ba kayo nagsasawa na puro katahimikan dito? Tanong ni Oliver habang nakaupo sila sa sala. Pareho nilang tinititigan ang apoy sa fireplace. Ngumiti si Yaya Linda na malumanay, bagaman mababanaag sa kanyang mga mata ang lungkot. Sanay na rin kami, Oliver. Pero tandaan mo, kahit hindi kayo lagi magkakasama ng mga magulang mo, mahal ka nila. Ginagawa nila ito para sa'yo. Bakit hindi ko po ramdam? Tanong ni Oliver, halos pumutok na ang kanyang damdamin. Wala na akong kailangan, Yaya. Kahit itong bahay, ayoko na. Gusto ko lang silang kasama. Tahimik na huminga ng malalim si Yaya Linda. Alam niyang hindi madaling intindihin ng bata ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero siguro, sa tamang panahon, magkakaroon din ng pagkakataon na mas makakasama mo sila. Hindi na nagtanong si Oliver pagkatapos noon. Tumingin lamang siya sa malayo, iniisip kung kailan darating ang araw na makakasama niya ang kanyang mga magulang sa paraang nararapat. Habang patuloy na lumalaki si Oliver, naging mas abala ang kanyang mga magulang. Paminsan-minsan ay dadaan sila sa bahay para maghapunan o manatili ng ilang oras bago muling bumalik sa trabaho. Sa bawat gabing darating ang kanyang ama at ina, para mga estranghero silang dumadaan sa kanyang buhay. At sa bawat umagang aalis muli sila, tila mas lumalaki ang distansya sa pagitan nila. Anak, kailangan mo intindihin na maraming responsibilidad ng mama at papa. Madalas sinasabi ng kanyang ina tuwing may pagkakataong mag-usap sila.
Lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Nakangiti lang si Oliver, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang buhay na ito, kahit puno ng yaman, ay walang halaga kung hindi niya kasama ang mga taong pinakamamahal niya. Sa mga ganitong pagkakataon, sa kabila na lahat ng kayamanang nasa paligid niya, parang mas malungkot pa si Oliver kaysa sa sino mang batang kilala niya. Sa eskwelahan, si Oliver ay kilala bilang isang mag-aaral na masipag at karaniwang matalino lamang. Hindi siya ang tipo ng estudyanteng umaani ng mga pinakamataas sa parangal, ngunit sapat ang kanyang talino at tiyaga para makasabay sa mga leksyon. Subalit, dahil sa estado ng kanyang pamilya, ang pagiging anak ng mga bilyonaryo, tila ba nag-iiba ang trato sa kanya ng mga guro at mga kaklase. Tuwing may recitation o group activity, parating si Oliver ang tinatawag at inaangat ng mga guro. Kapag siya ay nagbigay ng simpleng sagot, pinupuri siya ng sobra na para bang siya ang pinakamagaling na mag-aaral sa klase. "Napakahusay, Oliver! Talagang iba ang talino mo!" Madalas sa sinasabi ng kanyang guro habang nakatingin ng mga kaklase niya. Ang iba'y nakangiti pero ang iba naman ay tahimik lang. Hindi alam kung totoo ba ang mga papuri o dahil lang sa kanyang pangalan. Isang araw, habang may pagsusulit sa math na hindi naman talaga kalakasan ni Oliver, siya'y nahirapan sa isang tanong. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng guro at tinakbayan. "Oliver, alam kong kaya mo yan. Alam ko namang matalino ka. Siguro, kailangan mo lang ng kaunting pahinga." Pakiramdam ni Oliver, pinipilit siyang itaas na hindi niya hiniling. Hindi ito dahil sa kakayahan niya, kundi dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Mas lalong ito nagpapabigat sa kanya. Habang nakaupo sa kanilang kantina, tinitigan niya mga kaklase niyang nagkukumpulan sa magkakahiwalay na mesa. Nagtatawanan at nagbibiroan. Gusto niya makihalubilo, ngunit ramdam niya ang distansya sa pagitan nila. Madalas, kapag nilalapitan niya ang mga ito, natitigil ang kanilang usapan. Tila ba hindi siya kasali sa mga natural na pakikitungo ng mga estudyanteng may parehong estado ng buhay sa kanya. "Sige na, Oliver, sumama ka naman sa amin." Minsan, ay pilit na imbitasyon ng isang kaklase na halata namang nagpapakabait lamang. Sa kabila ng ngiti sa mukha ng bata, alam ni Oliver na hindi ito totoo. Lagi may halong distansya, lagi may pakitang tao. "Salamat, pero marami akong kailangan tapusin na assignments." Sagot ni Oliver na palusot lamang upang umiwas sa peking pakikitungo. Kahit gusto niya makisama, mas pinipili niya mapag-isa dahil alam niya hindi siya tatanggapin ng buong puso. Isang beses, nakita niya isang grupo ng mga kaklase niya na nagpaplano ng group study sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa sila, ngunit na makita siya, bigla silang natahimik. Oliver, gusto mo bang sumama? Pwede ka magpunta." Alok ng isa, pero alam niya sa tono nito ni hindi ito sincero. "Okay lang, kaya ko naman mag-aral mag-isa." Mahinang sagot ni Oliver. Sanay na siya sa ganitong uri ng pakikitungo. Mga alok na pakitang tao, mga ngiting walang laman. Pagdating ng uwian, habang naglalakad palabas ng eskwelahan, nakita niyang ibang mga estudyanteng katulad niya. Mga batang galing sa mayayamang pamilya. Pareho rin ang trato ng mga tao sa kanila. Pinapaboran, pinupuri ng higit sa nararapat, ngunit hindi rin tinatrato ng totoo. Alam ni Oliver na hindi lang siya nakakaramdam ng ganitong lungkot, ngunit iba-iba ang reaksyon ng bawat isa. Ang ilan sa kanila, tinatanggap ang atensyon at ginagamit ang yaman bilang paraan para makontrol ang sitwasyon. Pero si Oliver, sa halip na magpakasasa sa mga peking papuri, mas pinili niyang umiwas at ilayo ang sarili mula sa kanila. Kaya kahit sa loob ng kanyang eskwelahan, kung saan dapat sanay nakakahanap siya ng mga kaibigan at tunay na koneksyon, mas lalong naramdaman ni Oliver na nag-iisa siya. Lumipas sa mga taon at ngayon ay nasa kolehiyo na si Oliver. Bagamat maraming mga pagbabago sa kanyang paligid, mga bagong muka, bagong lugar at bagong responsibilidad, isang bagay ang nanatili, ang kanyang pakiramdam ng pagkakabukod. Sa kabila ng maraming pangyayari, parang wala pa rin nagbago sa kanyang buhay. Ang mga kaarawan na dati niya inaasahan na may sorpresang ihahanda ng kanyang mga magulang, ay patuloy niyang sineselebrate ng mag-isa sa kanyang kwarto. Walang espesyal na handa,
walang mga kaibigan o pamilya na nakikibahagi. Tanging ang mga binibigay na mamahaling regalo ng kanyang mga magulang, mga bagay na hindi niya hiningi, ang laman ng mga karton na dumadating sa kanyang pintuan. Isang kaarawan, habang nakaupo si Oliver sa kanyang kama, binubuksan niya ang kahon mula sa kanyang mga magulang. Isang mamahaling relo ang laman nito, na parang hindi na bago sa kanya ang ganitong uri ng regalo. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago isinara ulit ang kahon at ibinalik sa mesa. Wala siyang naramdamang saya. Sa halip, naroon pa rin ang lungkot na matagal na sumasama sa kanya. Kahit gaano pa karami ang regalong natanggap niya. Mahalaga pa ba to? Bulong niya sa sarili. Anong halaga ng mga bagay na ito kung wala namang kasama sa pagdiriwang? Nasanay na si Oliver sa ganitong buhay. Mga selebrasyon na puno ng palamuti at kislap, ngunit walang mainit na yakap mula sa pamilya. Mga bagong taon na naririnig niya ang putok ng paputok mula sa malayo habang nakahiga siya sa kama. Ang mga mata nakapikit, pinipilit tanggalin ang lungkot. Dumaan ang mga selebrasyon, bagong taon at iba pang mahahalagang okasyon. Ngunit palaging pareho ang senaryo. Wala ang kanyang mga magulang at wala siyang kasamang mahal sa buhay. Sa kolehiyo, hindi na bago kay Oliver ang ganitong kalakaran. Nasanay na siya maging mag-isa. Kahit sa dami ng tao sa paligid. Ang mga oras na dapat sana'y puno ng tawanan at kasiyahan ay tila ba naging walang laman para sa kanya. Hindi niya hinahanap ang kasiyahan sa mga bagay-bagay. Dahil alam niya ang tunay na kulang sa buhay niya ay hindi mabibili ng kahit anong yaman. Isang gabi sa dormitoryo, naisipan ni Oliver na maglakad-lakad sa campus. Puno ang mga kantina at mga lugar tambayan ng mga estudyanteng sama-samang nagkakatuwaan. Napadako siya sa isang grupo ng mga mag-aaral na kumakanta habang may hawak na gitara. Masayang-masaya sila. Halatang hindi lamang kasiyahan sa musika ang nag-uugnay sa kanila kundi ang pagkakaibigan. Pinanood niya ang mga ito mula sa malayo at naisip niya kung gaano siya kadesperado noon na magkaroon ng ganoong klase na samahan. Pero ngayon, tila ba hindi na niya iyon hinahanap. Para bang nasanay na siya sa ganitong buhay. Ang pagiging mag-isa, walang koneksyon, walang tunay na kaibigan. Ganito na lang ba ako habang buhay? Tanong niya sa sarili habang tumalikod na mula sa masayang grupo at naglakad pabalik sa kanyang dormitoryo. Pilit niyang tinanggap na ito na ang buhay niya. Isang tila perpektong buhay mula sa labas, puno ng kayamanan at materyal na bagay. Ngunit walang tunay na kagalakan sa loob. Sanay na si Oliver. Matagal na niyang tinanggap na hindi para sa kanya ang mga malalapit na ugnayan, ang mga pagkakataong sabay-sabay kang tatawa kasama ang pamilya o ang mga kaarawang may mga yakap at pagbati. At sa bawat taon, kahit pa dumating ang mas mahihirap na hamon ng buhay kolehiyo, hindi nagbago ang pakiramdam niya. Isang napakalaking mansyon ang kanyang mundo, ngunit walang taong nakatira roon bukod sa kanya. Noong nasa 3 taon ng kolehiyo si Oliver, malapit na sana siya magtapos, nang biglang bumalot ang isang matinding trahedya sa kanyang buhay. Ang eroplano na sinasakyan ng kanyang mga magulang patungo sa ibang bansa upang asikasuhin ang kanilang negosyo ay bumagsak. Sa loob ng 2 buwang paghahanap, walang nakita ni isang piraso ng ebidensya na makapagpapatunay kung nasaan ang eroplano o mga pasahero nito. Sa huli, dineklara ng mga otoridad na wala ng buhay ang kanyang ama't ina. Tuluyang nilamon ng kawalan ng mga pag-asa ni Oliver na makikita pa niya ang mga magulang niya ng buhay. Matinding lungkot ang bumalit kay Oliver. Sa kabila ng mga panahong halos hindi siya nakasama ng kanyang mga magulang, hindi niya inaasahan na ganito matatapos ang kanilang kwento. Noong una, parang tila isang masamang panaginip ang lahat. Isang bangungot na umaasa siya magising mula sa isang araw. Ngunit habang lumilipas sa mga linggo at buwan, naging masakit na realidad na ito ay totoo. Dumating ang araw na ipinasa na kay Oliver ang mga kumpanya ng kanyang ama at ina. Ang yaman na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso ay naging kanya. Sa bigat ng mga responsibilidad na ito, inisip ni Oliver na hindi niya kakayanin, lalo na't hindi siya handa sa pamamahala ng mga ganitong kalaking negosyo. Sobrang bata pa niya, at sa kabila ng yaman at tagumpay ng kanyang pamilya, hindi niya kailanman inisip na mapapasa kanya ito ng ganito kaaga. Sa kabila ng pangamba, natagpuan ni Oliver ang kanyang sarili
na hindi nag-iisa sa ganitong mabigat na pagsubok. Ang mga tauhan at mga katiwala na matagal ng kasama ng kanyang mga magulang ay agad na umaksyon. Sila ang nagpatuloy ng pamamahala sa mga negosyo habang si Oliver ay nasa kolehiyo pa. Iniingatan ang pangalan ng kanyang pamilya at sinisiguradong magiging maayos ang lahat. Kinuha nila mga tungkuling hindi pa kaya ni Oliver at sa bawat hakbang, ipinaalam nila sa kanya ang mga mahalagang desisyon. Pinapayuhan siya ng may malasakit at respeto. Isang araw, matapos ang isang mahabang pag-uusap kasama ang mga tagapamahala ng kanilang kumpanya, napaisip si Oliver. Habang nakaupo sa opisina ng kanyang ama, tumitig siya sa mga lumang larawan ng kanyang pamilya na nakasabit sa dingding. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng kanyang mga magulang. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman din niya ang suporta ng mga taong matagal nang bahagi ng buhay nila. Hindi siya ganap na nag-iisa, bagaman matindi ang kirot ng kanyang kalungkutan. Paano ko ba kakayanin ang lahat ng to? Tanong ni Oliver sa sarili habang pinipilit niyang itago ang panginginig ng kanyang kamay sa harap ng mga opisyal na nagbibigay ulat sa kanya. Sir Oliver, wika ng isang tagapamahala. Alam naming mahirap ito para sa inyo, pero nandito kami palagi. Nandito kami para siguraduhin na hindi kayo mabibigatan habang nag-aaral pa kayo. Sa ngalan ng inyong mga magulang, handa kaming gabayan kayo. Napatingin si Oliver sa tagapagsalita. Ramdam niya ang sinseridad sa tinig nito. Salamat po. Mahinang tugon niya, ngunit puno ng pasasalamat. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niyang sa kabila ng lahat ng kanyang nawalang pamilya, may natira pa ring mga tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya at sa pangalan ng kanilang pamilya. Habang patuloy na dumadaan ang mga araw, bagaman hindi nawala ang lungkot at kirot sa kanyang puso, natutunan ni Oliver na magtiwala sa mga taong nasa paligid niya. Ang bigat ng trahedya ay masakit pa rin, ngunit hindi na ito katulad ng dati, na tila siya ay walang matatakbuhan. Ngayon, alam niya may mga tao siyang kasama, mga taong handang alalayan siya. Hindi dahil sa yaman ng kanyang pamilya, kundi dahil sa tunay nilang malasakit at dedikasyon sa mga magulang niya, at ngayon, sa kanya. Pagkatapos ng ilang taon na masinsinang pag-aaral, sa wakas ay nagtapos na si Oliver. Sa araw ng kanyang pagtatapos, nakatayo siya sa entablado habang nakatitig sa diploma sa kanyang kamay, na parang bumabalik lahat ng alaala ng mga sakripisyo at paghihirap niya. Pakiramdam niya, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa bagong yugto ng kanyang buhay, ang pamamahala ng mga negosyong iniwan ng kanyang mga magulang. Ngunit kasabay ng tuwa ng pagtatapos, naramdam din niya ang bigat ng responsibilidad na kakaharapin niya bilang tagapagmana ng kanilang mga kumpanya. Makakaya ko ba talaga to? Tanong ni Oliver sa sarili habang tahimik siya naglalakad palabas ng universidad. Napansin niya ang mga kaklase niya na masayang kasama ang kanilang mga magulang. Ipinagdiriwang ang pagtatapos. Napahinga siya ng malalim, pinipilit na tanggalin ang kirot sa kanyang dibdib. Wala man siyang magulang na kasama sa espesyal na araw na ito, alam niyang nasa tamang landas siya. Nagsimula siya magtrabaho kinabukasan. Sa unang araw niya sa opisina ng kumpanya ng kanilang pamilya, ramdam ni Oliver ang tensyon at takot. Ang laki ng kumpanya, ang dami ng mga empleyado at ang lawak ng mga proyekto. Lahat ng ito'y tila napakalaki at napakakomplikado. Pag-upo pa lang niya sa mesa ng opisina, napatitig siya sa papel ng mga report at iba pang mga dokumento na nakahain sa kanyang harapan. Sir Oliver, narito po ang mga quarterly report ng kumpanya. Mayroon din po mga memo na kailangan niyong pirmahan. Sabi ng isa sa mga empleyado habang iniaabot ang mga ito sa kanya. Ganun ba? Salamat. Tanging sagot ni Oliver. Ramdam ang kaba habang kinukuha ang mga papel. Alam niyang marami pa siyang kailangan matutunan. Noong mga unang linggo, halos malunod siya sa dami ng impormasyon. Araw-araw siyang pumapasok na maaga at umuwi ng hating gabi. May mga pagkakataon pang hindi siya makatulog sa gabi dahil iniisip niya kung tama ba ang mga desisyon na ginawa niya. Masyado ba ako mabagal? Baka nahuhuli na ako sa mga deadlines. Madalas niyang bulong sa sarili. Ngunit sa bawat sandaling nararamdaman niya ang bigat ng kanyang trabaho, lagi nandiyan ang mga tauhan at mga katiwala ng kanyang mga magulang
para alalayan siya. Sir Oliver, huwag po kayo mag-alala. Tutulungan namin kayo sa lahat ng bagay. Hindi kayo nag-iisa. Sabi ni Mr. Santos, isa sa mga pinakamatagal na empleyado ng kumpanya. Ang mga magulang mo po ay naging matagumpay dahil sa mga tao nagtitiwala sa kanila at ganun din ang mangyayari sa inyo. Sa pagtuturo at paggabay ng mga katiwala, unti-unting natutunan ni Oliver ang paghawak ng negosyo. Naintindihan na niya kung bakit sobrang busy ang mga magulang niya noon. Ang pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya ay walang kasiguraduhan, walang araw na walang alalahanin. Naging maliwanag kay Oliver na ang pagiging responsable sa daang-daang empleyado at malaking kapital ay isang mabigat na tungkulin. Hindi pala to basta-basta, sabi ni Oliver sa sarili habang pinagmamasdan ang mga trabahador sa isa sa kanilang mga gusali. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ganoon ang mga magulang ko. Sa kabila ng bigat ng trabaho, natutunan din niya magtiwala at umasa sa kanyang mga tauhan. At habang unti-unti niyang natutunan ang pasikot-sikot ng negosyo, pumasok si Mika sa kanyang buhay. Si Mika ay na-recruit ng kanilang kumpanya bilang sekretarya ni Oliver. Isang araw, habang magulo ang isip ni Oliver sa dami ng trabaho, dumating si Mika upang dalhin ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Sir Oliver, narito po ang mga dokumentong kailangan para sa meeting bukas. Malumanay niyang sinabi habang inilalapag ang mga papeles sa mesa ni Oliver. Nag-angat ng tingin si Oliver at nakitang maganda ang ngiti ni Mika. Salamat Mika. Pasensya ka na. Medyo magulo ang utak ko ngayon. Sagot niya habang hinihimas ang kanyang noo. Okay lang po sir. Kung may kailangan po kayong tulong, nandito lang po ako. Tugon ni Mika na mayroong malumanay na tono. Sa mga sumunod na araw, naging malapit sila ni Mika. Madalas sila mag-usap tungkol sa trabaho. Ngunit sa kabila ng mga formal na pag-uusap, unti-unti nilang natuklasan ang pagkakatulad nila. Pareho magalang at tahimik, ngunit masaya kapag magkasama. Nagiging masaya si Oliver tuwing naririnig niya ang tawa ni Mika, na tila ba nagbibigay ng liwanag sa mga araw na puno ng trabaho. Nang tumagal, hindi lamang pagiging magkatrabaho ang umuo sa pagitan nila, kundi pagkakaibigan na unti-unting nagiging pagmamahalan. Hanggang isang gabi, matapos ang isang matagumpay na proyekto, niyaya ni Oliver si Mika na kumain sa labas. Alam mo Mika, ang dami kong natutunan itong mga nakaraang buwan. Pero kung may isang bagay na natutunan ko ng husto, iyon ay kung paano maging totoo sa sarili. Sabi ni Oliver habang pinagmamasdan si Mika sa ilalim ng malambot na ilaw ng restaurant. Nakangiti si Mika. At ano naman ang ibig mo sabihin? Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, ramdam ni Oliver na handa na siyang aminin ang nararamdaman. Mika, sa lahat na nangyari sa buhay ko, ikaw lang ang tao nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Mahal kita. Napangiti si Mika at ramdam niya rin ang parehong damdamin. Mahal din kita, Oliver. Naging masaya at puno ng pagmamahalan ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang taon, nagdesisyon si Oliver na pakasalan si Mika. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kaligayahan, at matapos ang ilang buwan, nabiyayaan sila ng isang anak. Nang ipinanganak ang kanilang anak na babae, naging sobrang protective si Oliver. Ayaw niyang magaya sa kanyang anak na lumaki nang walang nararamdamang presensya ng magulang. Lagi niya sinusigurado na kahit gaano kabisi sa trabaho, bibigyan niya ng oras ang kanyang anak. Anak, nandito si Papa! Tawag ni Oliver isang gabi habang pumasok siya sa kwarto ng kanilang anak na babae, na iniingatan ng kanilang yaya, si Samantha. Ngumiti si Samantha at iniabot ang bata kay Oliver. Napakabait mo ama, Oliver. Hindi kayo katulad ng karamihan. Napangiti si Oliver, hawak ang kanyang anak. Ayoko maranasan niya ang naranasan ko noon. Gusto kong lumaki siya na alam niya mahal siya ng kanyang mga magulang. Niyakapin niya ang anak niya, ramdam ni Oliver ang init ng pagmamahal at pangako. Sa wakas, natagpuan niya ang pamilya at kasiyahan na matagal niyang hinanap. Ang pagiging isang mabuting asawa kay Mika
at isang mapagmahal na ama sa kanilang anak. Sa kabila ng yaman at responsibilidad na iniwan ng kanyang mga magulang, natutunan ni Oliver na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga bagay na material, kundi sa pagmamahal at oras na ibinibigay sa mga mahal mo sa buhay. Nagsimula ang araw ni Oliver na tulad ng dati. Maaga siyang nagising, naghanda para sa trabaho at bago umalis ay tiningnan pa ang kanilang anak na si Sandro. Natutulog pa sa kanyang kwarto. Buong akala ni Oliver, masaya ang kanilang pamilya. Hindi niya man lang napansin na may mabigat na problema pala sa kanilang pagsasama. Isang gabi, dumating si Oliver mula sa trabaho. Mas pagod kaysa karaniwan dahil sa dami ng mga proyekto. Sa kanyang pagpasok sa bahay, napansin niyang tahimik ito. Wala si Mika sa kusina tulad ng dati. "Mika?" Tawag niya habang naglalakad patungo sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya sa nakita. Si Mika, kahalikan ng isang lalaking hindi niya kilala, doon mismo sa kanilang kama. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Oliver, nililisik ang mga mata sa galit at pagkagulat. Napalayo si Mika mula sa lalaki, nagulat din sa biglaang pagdating ni Oliver. "Oliver, hindi ito ang iniisip mo!" Mabilis sasabi ni Mika, pero halatang hindi niya alam kung ano ang isasagot. "Tama na mga kasinungalingan, Mika. Lumayas kayong dalawa." Galit na sigaw ni Oliver habang itinulak palabas ng bahay ang lalaki. Walang pakialam sa kahit anong paliwanag pa. Habang palayong tumatakbo ang kabit ni Mika, naiwan silang dalawa sa sala. Tahimik at puno ng tensyon. Nang maglakas ng loob si Mika, nagbitaw siya ng mga salitang lalang bumigat sa dibdib ni Oliver. "Oliver, hindi mo kasi ako binibigyan ng sapat na oras. Lagi ka nasa trabaho. Masyado kang abala sa kumpanya. Hindi ko naramdam ang pagmamahal mo." Malamig at walang galang ang tono ni Mika, na tila ba iniibsan ang kanyang kasalanan. Nagulat si Oliver sa kanyang narinig. "Hindi kita binibigyan ng oras? Para kanino ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Para sa'yo, para kay Sandro, para sa pamilya natin. Alam mo kung gaano ko pinapahalagahan kayo." Sagot niya, halos nanginginig sa sakit at galit. Ngunit tila mas masakit pa ang susunod na mga salita ni Mika. "Oliver, aminin na natin. Nahulog lang ako sa'yo dahil sa yaman mo. Akala ko sapat na yun para maging masaya ako. Pero hindi pala. Hindi sapat ang pera mo para punin ang pagkukulang mo bilang asawa." Halos hindi makapaniwala si Oliver sa kanyang naririnig. Ang babae na pinakasalan niya, minahal niya ng buong puso, ay bumitaw na sa kanilang relasyon dahil lang sa yaman. "Lumayas ka na, Mika. Ayoko na makita ang mukha mo." Malamig niyang sabi, wala lang bakas ng pagmamahal sa kanyang boses. Sa loob ng mga araw na sumunod, naghiwalay sila ni Mika at humantong ito sa korte. Bagaman napatunayan na may kabit si Mika, nagawa pa rin niya makuha ang kustodiya ng kanilang anak na si Sandro. Ngunit dahil sa mga batas, hindi nakuha ni Mika ang kalahati ng ari-arian ni Oliver na inakala niya makukuha niya. Gayunpaman, obligado si Oliver na magbigay ng buwan ng sustento para kay Sandro. Nais ni Oliver na kalahati ng buwan ay kasama niya si Sandro para kahit papaano ay makapagbanding sila ng kanyang anak. Ngunit sa una, tumanggi si Mika. Hindi niya gustong ibahagi ang anak sa lalaking wala na siyang pakialam. Ngunit alam niyang kung tatanggi siya, mawawala ang perang kailangan niya para sa kanilang anak at higit pa para sa kanyang luho. Kaya sa huli, pumayag si Mika kahit nalabag sa kanyang kalooban. "Mika, ayoko masaktan si Sandro sa nangyari sa atin. Gusto ko pa rin siya makasama." Seryosong sabi ni Oliver habang nasa korte sila. "Walang problema." Malamig na tugon ni Mika. Ngunit ramdam ni Oliver ang distansya at pagkukunwari sa kanyang tinig. Sa una, naging maayos ang setup nila. Ngunit habang lumalaki si Sandro, napansin ni Oliver na tila lumalayo ang loob nito sa kanya. Tuwing dumarating ang araw na kasama dapat niya si Sandro, laging may dahilan ng bata para hindi sumama. Madalas, ginugugol nito ang oras kasama ang ina. Unti-unting naramdaman ni Oliver ang distansya sa pagitan nilang mag-ama. "Pa, wag na lang. May gagawin kami ni Mama. Mamamasyal kami eh.
Baka sa susunod na lang ako pumunta sa'yo. Palusot ni Sandro tuwing tatawagan siya ni Oliver. Kahit masakit, nauunawaan ni Oliver ang sitwasyon. Inisip niya natural lamang ito. Lalo pat mas madalas nakasama ni Sandro ang kanyang ina. Pero isang araw, nung sumangguni si Oliver sa isang pribadong investigador, nalaman niya ang masakit na katotohanan. Ayon sa ulat ng investigador, narinig nito si Mika at si Sandro habang naglalakad-lakad sa mall. Gamit ang perang sustento ni Oliver, namimili sila ng mga mamahaling gamit. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nadinig ng investigador si Mika na sinasabihan si Sandro. Mas marami pa tayong makukuha mula kay papa mo kung hindi ka sasama sa kanya. Humingi ka lang ng pera, mas madali yun kaysa makipagbanding sa kanya. Nang marinig ni Oliver ang ulat, tila ba binagsakan siya ng langit at lupa. Hindi siya makapaniwala na ginagawa ni Mika ang ganito. Nang nilalaso niya ang utak ng kanilang anak, laban sa kanya. At lahat ng pagsisikap ni Oliver para manatiling bahagi ng buhay ni Sandro, kahit sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ay tila nawalan ng saysay. Masakit at hindi niya matanggap ang mga pangyayari. Ngunit wala siyang magawa. Habang lumalaki si Sandro, unti-unting nasisira ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Kahit anong pilit ni Oliver na ipakita ang pagmamahal niya, lagi may distansya sa pagitan nila. Hindi na tumatawag si Sandro, at kapag nagkikita sila, tila lagi mayroong pader sa pagitan nila. Minsan, nakaupo si Oliver sa opisina. Hawak ang isang litrato ni Sandro noong bata pa ito. Hawak-hawak niya sa kanyang bisig. Ano ba nangyari, anak? Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ng luha. Ginawa ko ang lahat para maging mabuting ama. Bakit parang lumayo ka? Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, naramdaman ni Oliver na unti-unti nang nawawala ang kanilang koneksyon. At masakit man para sa kanya, alam niyang walang magagawa ang pera o anumang material na bagay para maibalik ang dati nilang samahan. Nang mag-18 na si Sandro, natapos ng obligasyon legal ni Oliver sa pagsustento sa anak. Matagal niya nang pinaghahandaan ang araw na ito at alam niyang darating ang oras na ito. Tumigil na siya magpadala ng pera at kasama nito ay tuluyan niyang isinara ang anumang komunikasyon kina Mika at Sandro. Hindi na siya nagre-reply sa mga tawag, hindi na binuksan ang mga mensahe at nagdesisyon siyang itigil ang pakikipag-ugnayan sa kanilang dalawa. Isang gabi, pag-uwi mula sa opisina, naupo si Oliver sa sala ng kanyang malaking bahay. Tahimik ang paligid, walang ibang tunog kundi ang mahina at kalmadong tunog ng hangin na sumasalpok sa bintana. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Matagal na silang wala at muli niyang naramdaman ang bigat ng pagkakawalay. Hindi lamang sa kanila, kundi ngayon, maging sa sarili niyang anak. Ganito na lang ba ulit? Bulong ni Oliver sa sarili habang sinasandalan ng ulo sa kamay. Walang natira. Ni si Sandro. Hindi ko man lang makausap ng maayos. Dumating ang mga tawag mula kina Sandro at Mika. Hindi ito tumigil sa loob ng ilang araw. Isang gabi, habang nagmamadali siya maghanda ng mga report para sa isang malaking proyekto sa kumpanya, muling tumunog ang telepono niya. Hindi pa man niya sinulyapan ang screen, alam niya niyang galing ito kay Mika o Sandro. Ngunit tulad ng mga nakaraang araw, hindi niya ito sinagot. Pinanood lamang niya ang telepono habang nanginginig ito sa mesa. Hindi niya naitago ang bigat ng mga alaala. Pumikit siya at huminga ng malalim. Sa wakas, bumalik ang mga luhang matagal na niya pinipigilan. Ano ba ang ginawa ko mali? Tanong niya sa sarili, na halos pabulong. Pinigay ko naman ang lahat para sa'yo, Sandro. Bakit ganito ang nangyari? Habang hinihimas ang larawan sa kanyang mesa, isang lumang litrato ni Sandro noong bata pa ito. Karga-karga ni Oliver sa parke. Hindi na niya napigilan na pighati. Hindi ko na kaya. Bulong niya, kasabay na pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko na kayang ibalik ang dati. Kahit anong gawin ko. Isang araw, dumating si Mika at Sandro sa bahay ni Oliver. Kumakatok sila sa pinto, paulit-ulit. Nasa loob si Oliver, nakaupo sa kanyang mesa. Ngunit hindi siya gumalaw. Tahimik niyang pinakinggan ang pagkatok sa pintuan. Papa? Pa? Buksan mo! Gusto ko lang makipag-usap! Sigaw ni Sandro sa labas, ngunit nanatiling tahimik si Oliver.
Alam niyang naririnig siya ni Oliver, ngunit hindi siya kumikibo. "Please, Papa!" Sigaw pa ni Sandro, may halong desperasyon sa boses nito. "Kailangan ka namin ni Mama!" Narinig ni Oliver si Mika na may sinabi rin, ngunit pinili niyang huwag pakinggan. Ayaw niya na marinig pa ang mga kasinungalingan nito. Pinilit niyang huwag magpadala sa emosyon, kahit na bumibigat ang bawat paghinga niya sa bawat sigaw ni Sandro. Matapos ang ilang oras na walang sagot, narinig ni Oliver ang paghupa ng mga yapak sa labas. Alam niyang umalis na sila. Ngunit ang sakit ng sitwasyon ay nanatili. Nakatingin siya sa mga papel ng kanyang negosyo, pero walang kahit isang salita ang naiintindihan niya. Huminga siya ng malalim. Pilit na nililibang ang sarili sa mga iniwang papel. "Ito na lang ang mundo ko ngayon." Bulong niya, tinatanggap ang katotohanan. Wala ng pamilya. Wala ng tiwala. Tanging trabaho na lang ang meron ako. Tumingala siya sa kisame. Pilit na itinatago ang luhang muling bumabalik sa kanyang mga mata. Bakit ganito? Ganito ba talaga ang kapalit na lahat ng sakripisyo ko? Huminga siya ng malalim. Ngunit ramdam niyang walang kahit anong maitutulong ito para mapawi ang kanyang lungkot. Mali. Maling-mali ang lahat. Sa bawat pag-uwi ni Oliver mula sa trabaho, mas naging tahimik ang kanyang tahanan. Kahit napapalibutan siya ng kayamanan, ramdam niya ang lalim ng kanyang kalungkutan. Sa labas, siya si Oliver, ang tagapagmana ng isang malawak na negosyo, iginagalang at inaasahan ng mga empleyado. Ngunit sa loob, sa kanyang sariling tahanan, isa siyang ama na hindi nakilala ng kanyang anak. Isang tao na muling bumalik sa dating pakiramdam ng pagkakabukod. Minsan, habang nasa kwarto, hinawakan niya ang telepono. Iniisip kong tatawagan si Sandro, pero binitawan niya ito. Hindi na. Wala nang saysay. Bulong niya sa sarili at muling umupo, nakatanaw sa walang laman na kalangitan. Si Oliver ngayon ay nasa edad 50 na, ay tila ba mas lalong nagpakalunod sa trabaho matapos mawalan ng komunikasyon sa kanyang anak at asawa. Ang buhay niya ay naging simpleng routine. Trabaho sa opisina, uwi sa tahimik na mansyon at muling pagbabalik sa opisina kinabukasan. Hanggang isang araw, isang kaguluhan ang gumambala sa tila mechanical niyang mundo. Habang siya ay abala sa pag-aaral ng mga dokumento sa kanyang opisina, narinig niya ang malalakas na boses sa lobby sa labas. Nagkunat ang noo ni Oliver at agad na tumayo. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang eksena. Isang lalaking desperadong nagpupumulit pumasok habang hinahawakan ng dalawang gwardya. Pilit na pinipigilan. Nakatayo sa gilid ang kanyang sekretarya, si Dina, at sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. "Teka lang, ano nangyayari dito?" Malamig, ngunit autoritibong tanong ni Oliver habang naglakad palapit sa kanila. "Sir Oliver," agad na sagot ni Dina. "Gusto daw po kayo makausap ng lalaking ito. Pero sinasabi ko po na kailangan muna magpa-schedule ng meeting. Mukhang desperado po siya, kaya't sinubukan niyang pumasok ng walang pahintulot." Nagpupumiglas pa rin ang lalaki, ngunit na makita si Oliver, agad itong tumigil sa pakikibaka. Halata sa mukha nito ang pagod at pangamba. "Sir Oliver, pasensya na po, pero kailangan ko po kayo makausap. Pakiusap po." Tiningnan ni Oliver ang lalaki na mabuti. Halata sa suot itong damit na simpleng manggagawa ito at basag na ang tinig ng desperasyon. "Bitawan niyo siya," utos ni Oliver sa mga gwardya. Sumunod ang mga ito at hinayaan ang lalaki. "Pumasok tayo sa opisina ko," sabi ni Oliver habang tinitigan ng lalaki na tila ba sinusuri kung totoo ang kanyang intensyon. Agad naman tumango ang lalaki at sumunod kay Oliver papasok sa loob. Sa loob ng opisina, naghari ang katahimikan sandali habang inaayos ni Oliver ang kanyang sarili sa upuan. Ang lalaki naman ay nanatiling nakatayo, halatang kinakabahan. "Maupo ka," alok ni Oliver habang siya umupo sa likod ng kanyang mesa. "Ano pangalan mo?" "Arnel po, sir," sagot ng lalaki habang nanginginig na umupo sa upuan sa harapan ni Oliver. "Arnel, ano ang nangyari? Bakit ka narito?" Huminga ng malalim si Arnel, halatang sinusubukang ayusin ang kanyang damdamin bago magsalita. "Sir,
Nasunugan po kami ng bahay. Wala na po natira sa amin. Matagal na po ako nagtatrabaho bilang kargador dito sa kumpanya. Pero nang humingi po ako ng tulong sa manager ko, tinanggihan po ako. Wala na po ako matatakbuhan. Kaya naglakas loob akong lapitan kayo. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat. Pero wala na po akong ibang magagawa. Tahimik si Oliver. Ngunit ramdam niya bigat ang sitwasyon ni Arnel. Alam niya ang pakiramdam na mawalan. Bagamat hindi sa pisikal na bagay, kundi sa emosyonal na aspeto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. At ang dumilat siya, nakita niya ang tunay na pagmamahal ni Arnel para sa kanyang pamilya. Ang desperasyon ng lalaking ito ay hindi dahil sa sarili niyang pangangailangan, kundi para sa kanyang asawa at mga anak. Natapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Oliver. Nasaan ang pamilya mo ngayon? Nasa kaibigan ko po sila, sir. Pero hindi po kami pwedeng manatili doon ng matagal. Tumango si Oliver na tila ba iniisip ang isang solusyon. Arnel, sabi niya sa malumanay na tinig. May malaki akong bahay na walang ibang nakatira. Sayang lang kung hindi ito magagamit. Kung gusto mo, papatirahin ko ang pamilya mo roon, pansamantala, hanggang makabangon kayo muli. Nagulat si Arnel, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Sir, seryoso po ba kayo? Oo, sagot ni Oliver. May mga kwarto sa mansyon na hindi nagagamit at napakalaki ng lugar para sa iisang tao. Kung tutuusin, kailangan din ng bahay ko ng mga taong magbibigay buhay sa loob. Tila ba guminhawa ang pakiramdam ni Arnel. Hindi niya inaasahan ang ganitong malasakit mula sa isang taong tulad ni Oliver. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ngumiti si Oliver at marahang tumango. Walang anuman, Arnel. Basta ayusin mo ang buhay ng pamilya mo. Nang tumira na si Arnel at ang kanyang pamilya sa mansyon ni Oliver, unti-unting nagbago ang tahimik na buhay ni Oliver. Noong una, awkward ang pakikitungo nila sa isa't isa. Si Oliver, na sanay sa katahimikan at pagkakabukod, ay tila naguguluhan sa biglang ingay at tawanan na naririnig niya sa bawat pag-uwi. Lagi may mga tunog ng mga batang tumatakbo sa hallway o ang amoy ng bagong lutong pagkain mula sa kusina. Isang gabi, pag-uwi ni Oliver mula sa trabaho, sinalubong siya ng mga anak ni Arnel, 3 masisiglang bata. Sir Oliver! Tawag ng isa sa mga bata habang naglalaro ng bola sa harap ng bahay. Ngumiti si Oliver, bagay na bihira niyang gawin sa mga nakalipas na taon. Kamusta kayo? Tanong niya habang iniabot ang kamay sa batang nabigay ng bola sa kanya. Laro tayo, sir! Sabi ng bunso, nagliliwanag ang mga mata. Baka hindi niyo kayang talunin si Sir Oliver. Biro niya habang kinuha ang bola at mabilis na tumakbo. Nagbibiro sa mga bata na hinahabol siya. Sa mga sumunod na buwan, tila nagkaroon ng bagong liwanag ang mansyon ni Oliver. Hindi na ito tahimik at malamig. Lagi na may tawanan at usapan sa hapagkainan. Si Arnel at ang kanyang asawa, pati ang kanilang mga anak ay hindi lang umupa sa espasyo, kundi nagdala ng init at saya sa dating malungkot na tahanan ni Oliver. Noong una, hindi alam ni Oliver kung paano makisama sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Si Oliver, na dati tila lagi may pader sa pagitan niya at ng iba, ngayon ay natutong magbukas ng kanyang puso. Madalas siya nakikibahagi sa mga usapan nila Arnel at ng kanyang asawa. At mas lalo siya napalapit sa mga bata. Tinatanong nila si Oliver tungkol sa kanyang buhay. At minsan, nagkukwento ito ng kanyang nakaraan, mga bagay na bihira niyang banggitin sa kahit kanino. Lagi po ba kayo nag-iisa noon, Sir Oliver? Tanong ng panganay na anak ni Arnel isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Tumigil si Oliver at tapatingin sa bata. Ngumiti siya, ngunit malungkot sa kanyang mga mata. Oo, madalas ako mag-isa, pero ngayon mukhang hindi na. At sa mga sandaling iyon, sa gitna ng mga taong walang pakialam sa kanyang yaman, kundi ang kasiyahan na dulot ng simpleng pakikisalamuha. Muling nakaramdam si Oliver ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Lumipas sa mga buwan at taon at unti-unting nakaipon sila Arnel
mula sa trabaho at mga extra na proyekto. Nagdesisyon ng pamilya na magrenta ng sarili nilang bahay. Isang araw, nagpaalam sila kay Oliver at ramdamang bigat sa kanyang puso habang tinitingnan ang kanilang mga gamit na inilalabas mula sa mansyon. Nagtipon sila sa sala at nakatayo si Oliver habang kausap ang mag-asawa at mga bata. "Sir Oliver," sabi ni Arnel, mababa ang boses ngunit puno ng pasasalamat. "Hindi namin malilimutan ang tulong na ibinigay mo sa amin. Kung hindi dahil sa iyo, wala kami rito ngayon." "Maraming salamat po, Sir Oliver," dagdag ng asawa ni Arnel. "Hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa inyo." Ngumiti si Oliver kahit may halong lungkot sa kanyang mga mata. "Walang anuman. Ang ginawa niyo para sa akin ay masigit pa sa anumang material na bagay. Binigyan niyo ng buhay ang bahay ko. At alam kong sa kabila ng inyong pag-alis, lagi kayo magiging parte ng buhay ko." Nagyakapan sila at isa-isa nagpaalam ang mga bata. Pinahid ni Oliver ang luha sa gilid ng kanyang mga mata habang pinagmamasdan niyang umalis ang pamilya ni Arnel. Tahimik ang bahay ng gabing iyon at para bang bumalik ang dating katahimikan at kalungkutan. Natutulog siya, iniisip kung paano na muling magiging tahimik at malungkot ang kanyang buhay. Kinabukasan, habang nakaupo si Oliver sa kanyang sala, iniisip ko ano ang mangyari sa kanya, bigla siya nakarinig ng katok sa pinto. Nagulat siya at agad na tumayo upang buksan ang pinto. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang 3 anak ni Arnel. Lahat ng mga ito ay nakangiti at may dalang basket ng prutas. "Sir Oliver!" sigaw ng bunso, tumatakbo papunta sa kanya at yumakap sa kanyang binti. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Oliver, hindi makapaniwala sa nakikita. "Bumisita po kami. Sabi ni tatay, malapit lang po ang bahay namin ngayon dito, kaya pwede pa rin po kaming pumunta." Masayang sabi ng panganay na anak. Nagulat si Oliver at hindi niya napigilang mapaluha. "Malapit lang ang bahay niyo?" tanong niya na para bang naguguluhan pa rin. "Opo sir, ayaw po namin kayong iwan mag-isa. Pwede pa rin po kami maglaro dito, di ba?" tanong ng gitnang anak, tumitingin kay Oliver na para bang nag-aabang ng sagot. Ngumiti si Oliver, pinupunasan ng luhang tumutulo sa kanyang pisngi. "Siyempre, lagi kayong welcome dito, kahit kailan." Niyakap siya ng mga bata at sa sandaling iyon, naramdaman ni Oliver ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Alam niya sa kabila ng pag-alis ng pamilya ni Arnel sa mansyon, hindi niya kailangang bumalik sa dating tahimik at malungkot na buhay. Pinapasok niya ang mga bata sa loob at agad silang nagpunta sa sala, nagtatawanan at naglalaro. Tila ba muling bumalik ang ingay at kasiyahan sa loob ng bahay. Iba na ngayon ang pakiramdam ni Oliver. Hindi na siya takot na mag-isa dahil alam niya may mga taong handang magbalik sa kanya. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa relasyon na binuo niya sa kanila. Habang nakaupo si Oliver at pinagmamasdan ng mga bata, napangiti siya ng malalim. Hindi na ito tulad ng dati. Napakiramdam niya ay isang napakalaking bahay lamang ang kanyang tirahan. Ngayon, puno ito ng pagmamahal, tawanan at mga bagong alaala. Nagbalik ang liwanag sa buhay ni Oliver at kahit na minsan ay tumutulo pa rin ang kanyang luha tuwing naiisip niya ang pagkawala ng kanyang relasyon sa sariling anak, napagtanto niyang hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng bagong pamilya. Isang pamilya na hindi kinakailangan ng dugo, kundi ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal.